While the witness is eating, may I now be allowed to proceed to make a manifestation initially? Session is resumed. Representative Roque will now make his manifestation. Mr. Chair, my manifestation is actually addressed to our colleagues in the Senate. I think we have documented very well today an instance where a sitting senator is not only guilty of a contumacious act when she herself prevented the appearance of a key witness in an investigation being held in aid of legislation. This is also tantamount to, well, aside from being contumacious, the good lady, the lady senator has also accused this committee of everything from being a witch hunt to being a kangaroo court, only to find out today that she herself caused this witness not to appear and heed our earlier invitations and summons. I appeal to our colleagues in the Senate that although we have the power to cite her in contempt, we probably will not because of inter-parliamentary courtesy. But despite this courtesy, I hope our colleagues in the Senate will realize the seriousness of what we have today documented. A lady senator, a sitting senator, preventing the appearance of a key witness in a legislative investigation as part really of concealing the truth. You know, in civilized societies, I remember an instance where no less than a sitting president had to resign, not because of an illegal act per se, but because of the cover-up of an illegal act out of decency. So if this lady senator, Laila de Lima, will not voluntarily resign from her post after this revelation, I hope our colleagues in the Senate will protect the integrity of Congress of the Philippines, consisting of 2 houses, and in fact, remove her from her current position. That is if they want to maintain the integrity of the Congress of the Republic of the Philippines. Mr. Dayan, can I proceed with my questions now? Mr. Chair, can I proceed now? Parang ngumunguya pa eh. Pwede na ba, Mr. Dayan? Sige po. Go ahead, Your Honor. Now, Mr. Dayan, unang-una, sa iyong testimonya, nagkaroon na kayo ng relasyon ni Senadora Laila de Lima 2 buwan pa lamang matapos ka ma-empleyo sa kanyang law office. Tama ba ito? Tama po, sir. Now, nung unang-unang inamin ni Senadora de Lima ang inyong relasyon sa isang interview kay Maring Winnie ng Channel 7, ang sabi niya, kaya kayo nagkaroon ng relasyon, kayo daw ay naging saksakan ng malapit. Very close ang ginamit niyang salita. So sa 2 buwan na hindi kanya nakilala from Adam, yung 2 buwan na yun, totoo ba na naging very close kayo doon sa period ng 2 buwan? Opo, Your Honor. Sinabi rin niya na kayo'y nagkaroon ng relasyon dahil sa kanyang frailties of a woman. Naintindihan mo ba yung frailties of a woman? Yung pagiging maselan bilang isang babae. So ang tanong ko sa'yo, pinagsamantalahan mo ba itong si Laila de Lima nung kayo'y nagkaroon ng relasyon? Hindi po, sir. Hindi. Siya ba'y mukhang maselan nung mga panahon na yon nung kayo'y nagkaroon ng relasyon? Hindi naman po, sir. Hindi naman. Your Honor, frailties daw is kahinaan. Kahinaan. Sa tingin mo ba, pinagsamantalahan mo ang kahinaan ni Laila de Lima bilang isang babae nung kayo'y nagkaroon ng relasyon? Hindi po, sir. Nung sinabi mong hindi mo pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan bilang isang babae, ano ibig sabihin mo? Basta umibig ako sa kanya, sir. Inibig din niya ako. Now, mapunta po tayo sa inyong sinumpang salaysay. Ang sabi niyo po, 4 na beses kayo nagkita ni Kerwin at kung siya nagbigay siya ng pera sa'yo. Tama ba ito?
5 po. 5, okay. Yung una, beses, buwan ng Agosto. Yung pangalawa, October. Yung tatlo, November. Pero dun sa una, ang sabi mo hindi mo kilala kung sino si Kerwin. Doon sa una po, hindi ko po talaga siya kilala. Eh paano mo alam kung sino yung dapat mong i-meet nung unang pagkakataon? Sabi po ni ma'am, punta ka doon, may kamit ka sa MOA. Pero paano mo alam kung sino mo ikaw mi-meet mo sa MOA? Milyon-milyong taong nasa MOA. May directive na pagbimitan namin kung saan ko ipapark yung sasakyan, sir. At saan mo ipapark yung sasakyan ng unang pagkakataon na yon? Opo, sir. Saan nga? Saan mo Doon ipapark? sa 5th floor. 5th floor. O pagkatapos ka nag-park sa 5th floor, ano nangyari? May dumating na sasakyan na kulay puti na van. O ano? Paano mo alam na si Kerwin yung laman ng puting van na yon? Nag-ano siya, sir, nag-identify niya kami. Paano kayo nag-identify nung dumating yung puting van na yon? Yan po yung identification ko sa kanya, yung puting van na yon. So bago ka pumunta doon, ang sabi, makipag-meet ka sa 5th floor at may darating na puting van. Opo, sir. Okay. So, bakit mo na naman alam na yun yung puting van na i-meet mo sa dami ng puting van? Kasi yun lang po lumapit sa akin, sir, eh. Pagkatapos, may inabot kang bag. Opo, nagbukas siya ng yung sliding door niya sa gilid. Tapos, ito na yung para kay ma'am. Okay. Naintindihan ko na siya na po yung ano, na may imimit ko na. Yung inabot sa'yo, makikita mo ba kung anong laman ng bag na yon? Hindi ko na po sinilip, sir, pero sinalat ko lang. Okay. Napakahilig mo naman magsalat. Oo, pero teka muna. Hindi mo nakita kung anong laman nun. Hindi po, kasi naka-stapler yun, nakatupi siyang ganon, tapos naka-stapler, sir. Pero may duda ka ba kung anong laman nun? Opo, sir. Ano ang duda mo? Duda ko pera po. Ay, paano mo naman pinagdudahan na pera yon? Sinalat ko nga po. Ang pera, sir, pag ano, ma-identify mo naman kung pera yun o pabango o something na ano. So nung duda mo pera, inisip mo ba na wow, tumatanggap ng pera si ma'am? Hindi naman po, baka isip ko sa kanya, may mga tumutulong na sa kanya. Pero alam mo na nung unang pagkakataon na yon na may mga nagbibigay siguro ng pera kay ma'am at tinatanggap niya itong mga perang ito. Malamang ganun po. No, yung pagkalawang pagkakataon mo lang nakilala si Kerwin. Yung second time na lang po kami nagkakilala na nung second time na magbigay siya, talagang nagkatanungan na kami ng pangalan. Okay. Bakit ba nung unang beses hindi mo tinanong ang pangalan niya? Nakalimutan ko na po, sir, kasi talagang pagbigay niya, umalis na rin siya agad. Umalis na rin po agad. Bakit naman itong pangalawang beses nagtanong ka ng pangalan niya? Naghihinala na po siya sa akin. Kung ako daw yung talagang driver security ni Senador De Lima. So sinong unang nagtanong sa inyo? Siya po. Siya unang nagtanong. Opo. At anong tinanong niya sa iyo? Anong pangalan mo, sir? Sabi niya. Ako pala si Ronnie Palisok Dayan. Okay. Tapos sabi ko, ikaw, sir, anong pangalan mo? Kerwin. Ganun lang ang sagot niya. Okay. So yung panahon na yon, kilala mo ba kung sino si Kerwin? Hindi po, sir. Hindi ko po siya kilala na yung drug lords pala yung Kerwin na yon. Kailan ka nagkaroon ng ideya na yung Kerwin ay drug lord? Nung itong pagkapatay lang ng tatay na, sir. Pagpatay lang ng tatay niya? Opo. Okay. Sinabi mo rin na yung pang-apat na beses ay may isang pagkakataon na nakita kayo sa Baguio. Ito yung panghuli sa Baguio, no? Bakit kayo nagkita sa Baguio? Nung nagpunta kami noon sa Baguio, yun yung ang gusto niya dito lang sa parting Maynila. Sabi ko, mainit tayo sa Manila, baka maraming mata, kaya doon tayo sa Baguio. Isi-sit up ko yun kay ma'am, sasabihin ko kung gustuhin niya. So ibig sabihin, yung pagkikita niyo sa Baguio, talagang intention mo na makita siya ni Kerwin? Opo, sir. Ay bakit ka nagkaroon ng intensyon na makita ni Kerwin Si si Laila de Lima? Kerwin po kasi ang may gusto na makilala si ma'am. Paano niya sinabi sa'yo na gusto niya makilala si ma'am? Hindi ko bang makita si ma'am ng personal? Paano niya sinabi ito?
sinabi niya sa akin nung nagbigay ng pangatlong bigay kami. Okay. So nung sinabi niya gusto niya makita si ma'am na personal, sinabi mo ba ito kay ma'am mo, kay Secretary Laila de Lima? Opo. Paano mo sinabi? Ma'am, gusto mong makamit ka ni ano, yung nagbibigay ng pinagpakuha mo sa akin? Hindi ba nagtaka si Ma'am Laila mo kung bakit gusto siya makita nitong si Kerwin? Hindi naman po, basta walang problema, sabi niya. O tapos ano pang sinabi niya? Saan nga dapat kayong magkita? Sabi ko, ang suggestion ko, ma'am, Baguio tayo para medyo may kalayuan. Mas maganda ron, makapamasyal din na rin tayo, sabi na no. So, may naisip ka pang dahilan kung bakit gusto ni Kerwin makita si ma'am? Wala rin po sir na maisip na dahilan, basta ang alam ko, yung ang nababasa kong dahilan, para ma-meet niya siguro si ma'am kung sino yung Laila de Lima na pinagbibigyan niya ng pera. Now, ano naman ang garantiya na dito sa 5 pagkakataon na ito na ikaw binigyan ng pera ni Kerwin para kay Laila de Lima, eh hindi mo binawasan itong mga perang ito? Hindi po sir. Ano nga? Bakit namin ikaw paniniwalaan na hindi mo binawasan ito? Kasi po hindi ko tinitingnan na hindi ko alam kung pera alam nun. Ang pagkakalam ko lang yung pagsasalat ko sa kanyang na pera. Okay, paano mo naman kami mapapaniwala na alam ni Laila de Lima na galing talaga kay Kerwin itong mga salaping ito? Kasi siya pa nag-uutos sa akin eh. Siya mismo ang nag-uutos sa iyo? Yes sir. Okay. Now, nung una, ang sinabi mo, ang utos pumunta ng SM sa 5th floor, white van. Yung mga susunod na pagkakataon, paano ka inutusan ni Secretary de Lima na kunin itong mga salaping to? Yung pangalawa po sir, punta ka ulit doon, magkikita kayo ulit. Okay. Nagkausap mo nung Samoa. Okay. Yung pangalawa na... O, isa naman kayo magkikita nung pangalawa. Anong sabi niya? Sa dampa. Okay. Sinabi niya, o paano mo naman, anong sinabi niya? May sasakyan bang sinabi na makikita mo o yung taong unang nakita mo lang hanapin mo? Yung taong na unang nakamit mo, yung may nag-abot sa'yo, yun ang makakamit mo ulit ngayon. Okay. Sabi, ay yung pangatlong beses? Ay magkakilala na kami ni Kerwin, sir. Pero sinabihan ka ba ni Secretary de Lima na Yes, makipagkita ka na naman? Opo, sir. So, ibig sabihin, yung mga salaping tinatanggap mo, hindi ka nagkontak kay Kerwin para kunin yung mga pera. Lahat yun, yung 5 beses na tinanggap mong pera, si Secretary Laila de Lima nagsabing, magkita kayo at kunin mo. Opo. Okay. Now, ang sabi mo rin, hindi mo kakilala among others itong si Engelberto Durano. Hindi po. Hindi. Pero ang sabi ni Durano, parang siya daw nagpakilala sa iyo at dito sa Jaguar na may relasyon din dito kay Kerwin. Totoo ba yan? Hindi ko po na-personal pang kilala ang mga tao yan, sir. Bakit naman sasabihin nila yan na sila nga ang nagpakilala pa sa iyo dyan kay Jaguar? Wala po akong idea. Wala ka naisip na dahilan kung bakit nila sasabihin yan? Opo. Wala akong naisip na dahilan sa... Now, hindi na ako magtatagal, no? Pero alam mo kasi, Kerwin, hanggang ngayon, dami pa rin naniniwala kay Laila de Lima na siya ay inaapi lang ng Kamara at ni Presidente Nico. Pero ikaw sinasabi mo, 5 beses ka kumuha ng pera kay Kerwin at ibinigay kay Laila de Lima. Tama? Tama po. Pero yung kanyang asta, yung kanyang pag-deny, parang malinis na malinis ang kanyang konsyensya. Anong pwede mong sabihin doon sa mga taong naniniwala pa siya? At kanina nakita ko dito si running priest, si Father Robert. Isa siya sa mga naniniwala pa kay Laila de Lima na inaapi lang siya. At napakadaming mga naniniwala na nang-aapi lang ang presidente at ang kongreso sa investigasyong ito kay Laila de Lima. Meron pa nga member ng media, inaakusa kami na linalabag namin ang karapatan ng mga kababaihan dahil sa investigasyon nito. Ano mong masasabi mo sa kanila? Ako sila ang sinasabi ko, totoo lang. Ewan ko doon sa mga naniniwala sa kanya. Okay, maraming salamat, Mr. Chair. I have no further questions.